Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ninyo for the first 15 days ng May. So, card niyo, Dalmatian Stone. Wow. So, yung card pa lang, 'di ba? Ang itsura ng card looks very playful, 'di ba? At ang Dalmatian is also Dalmatian, meron din Dalmatian na aso, 'di ba? So, and aso is very loving, very playful. So, maaari din ano na ganun yung qualities ninyo sa ngayon that you're going to embrace, 'di ba? Being playful, being happy, childlike, yung ganun, chill lang. So, maybe you're going to embody that kind of energy sa ngayon. So, have fun kasi tamang-tama yan, lalo na sa mga pagkakataong ito, sa mga panahong ito, hindi ba, Taurus, na medyo medyo hindi masyadong ano ang tao, hindi tayo masyadong malaya, 'di ba? Na gawin ng mga bagay na gusto nating gawin, i-enjoy yung mga bagay na gusto. May mga restrictions ngayon, 'di ba? Kasi dahil nga sa mahal ng lahat, you're going to prioritize kung ano yung basic needs, 'di ba? Yung mga ganon. But yes, be playful, no? Find something to do na parang you're going to enjoy parang childlike experiences, 'di ba? Yung makatulad ng mga bata pa tayo. No, pwede pa rin naman natin gawin 'yon regardless kung anong edad natin, 'di ba? As long as kaya pa natin gawin 'yon. So, have fun. Kailangan ninyo 'yan. Kailangan ninyong balansehin ang energy, ang sarili ninyo. Kaya have fun, be playful, mag-engage kayo ng outdoor activity with your kids, mga ganyan, no? As long as you are ano, as long as you are safe, okay? Oh, may nalaglag na pala. So we have cycles. Ayan. So this is a reminder para sa no, na life is about cycles. May mga bagay or may mga punto sa buhay natin that um, it's coming to an end at kapag may ending, may beginning. 'Di ba? Pinapakita lang sa inyo dito, you're being reminded na may mga bagay sa buhay mo ngayon that you are going to cut off because handa ka nang mag-embrace ng bagong bagay, bagong tao. Handa ka nang mag-welcome ng bagong circumstances sa buhay mo, 'di ba? So, pupuwede na ang iba sa inyo, Taurus, is definitely um, going to experience some kind of ending. And depende yan sa inyong sitwasyon. Ano, kung ano yung gusto mong tapusin sa buhay mo. Kasi um, when this cycle of life, 'di ba, shows up, ibig sabihin nito na maaring napag-isip-isipan na ninyo, napagmuni-munihan na ninyo, na may mga bagay na kailangan mong tanggalin na. Lalo-lalo na yung mga bagay or sitwasyon or tao na hindi na positive ang hatid sa inyo na vibe. 'Di ba? We just want goodness, we just want positive energy. We just want to have good people around us, 'di ba? And maaring mayroong mga hindi na gano'n, no? Hindi na naka-align sa mga gusto ninyo na mga nangyayari or mga tao, 'di ba? Maybe may mga tao dito na salungat na, no? Kung sino sila, maaring salungat na yung mga ginagawa nila sa mga gusto mo, 'di ba? Hindi na naka-align doon sa values mo, yung mga ganyan. Kaya handa ka nang i-let go mga taong ito, 'di ba? Kasi eventually hindi na kayo magkakaintindihan. 'Di ba? Kung iba na yung mga pinaniniwalaan niya, iba din yung pinaniniwalaan mo. So, habang hindi pa kayo dumadating sa puntong magkakaaway kayo, 'di ba? Magsasalungatan kayo. So, might as well, 'di ba? Release. Release them para hindi kayo umabot sa pag-aaway, sa diskusyon. So, what else? We have Three of Swords.
Ayan. So, maaaring masasaktan kayo, of course. Kasi, removing something out of your life, 'di ba? Masakit din 'yon, lalo-lalo na kung kunyari, tao, 'di ba? Lalo-lalo na kung taong ito minahal mo, tinuring mong malapit sa puso mo talaga, tinuring mong pamilya or minahal mo, depende 'no, sa inyong sitwasyon. But pagdating sa mga tao na naging parte ng buhay natin tapos, kailangan na natin silang let go, kahit papaano masakit din, 'no, masakit din kasi 'di ba, naging parte 'yun ng buhay mo, eh. Naging masaya ka din sa taong 'yan at some point. Pero for ah, para sa iyong ikakabuti, for your best interest, for your highest good, then you may need to release this person. Kaya kahit papaano, masasaktan ka talaga, 'di ba? But gano'n talaga, gano'n talaga ang buhay. People come and go, 'di ba? Kapag tapos na ang mission ng taong 'yan sa buhay natin, kusa na lang din 'yan aalis. You know, mawawala na lang din 'yan. Yung mga gano'n ba? Pupuwede rin na merong heartbreak diyan, 'no? For some of you, Taurus, baka yung Three of Swords na 'to represents heartache, heartbreak. And, since meron tayong Two of Cups, pupuwedeng karelasyon mo 'yan. Pupuwedeng someone you love have hurt you, pero nakaraan na 'yan, 'no? Hindi 'yan recent, matagal na 'yan. Pero maaaring hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakabangon from that. Maaaring hanggang ngayon, you're not able to rise above that situation. Hindi pa kayo nakakapag-move on siguro. Kaya hanggang ngayon parang parang ang dilim pa rin 'no, ng sitwasyon mo. Parang ang bigat pa rin ng pakiramdam mo, parang gano'n. But gano'n talaga, 'di ba? There are so many things that are beyond our control. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado tulad niyan. We don't know what that person is thinking about you, 'di ba? Ikaw lang makakaalam 'no, sa iniisip mo, sa nararamdaman mo, pero siya nararamdaman niya, hindi mo alam. And, it feels like to me 'no, na yung Three of Swords na 'to is related to that Eight of Cups, 'no? Maaaring related yan dito. Si Eight of Cups, departure energy, tignan mo paalis na yung babae, iwanan niya dito, 'di ba? Pero kung saan siya papunta tignan mo, patungo siya sa isang maliwanag na lugar, isang maliwanag na sitwasyon, isang positive na sitwasyon, hindi ba? Moving on, moving forward. So, maybe ang iba sa inyo moving on from this, 'di ba? That's possible. Baka ngayon may mga realization kayo na kasi matagal na nga ito, 'di ba? So, may realization siguro ang iba sa inyo na it's about time na for you to move on from that situation. Otherwise, ano naman ang magagawang mabuti ng bagay na 'to sa'yo, 'di ba? Na maaaring puro pabigat or pasakit, 'di ba, ang nararamdaman mo from that. So, puwedeng aalis ka na, puwedeng iiwanan mo na ang sitwasyon na ito, okay? Isa pa, Taurus, possible na ang iba sa inyo rito is, kaya kayo nakapag-isip-isip ngayon, nagkaroon ng mas positibong perspektibo sa buhay at this time because maybe you have, spoken to someone 'no, na katulad ni Hierophant. Someone na magaling mag-advice, maaaring mentor ito, isang spiritual guide, spiritual person, counselor, mga ganyan. So, siguro nakakuha kayo dito ng sage advice na nakapagpamulat ng inyong isipan, kaya you are able now to get up 'no, sa pagkakalugmok mo from this, heartache and heartbreak situation. Kaya kayo makakaalis na, matututo na kayo tumayo sa inyong paa at mag-move on na and start a new life, okay? At kung saan man kayo papunta ano, pupuwedeng meron ding magbabalik sa buhay mo. Not necessarily na tatanggapin mo yung taong ito, but there could be someone, parang ex mo, you know, with the Six of Cups.
someone is coming back or someone is going to try to come back sa buhay mo, will try to be part uli ng buhay mo. Alright? So, that could be anyone. Okay? That could be anyone in your life. O pwedeng kaibigan, mag-encounter muli kayo, magkita kayo, at yun, magkausap, at baka na-miss ninyo isa't isa. 'Di ba? Pupuwede rin na ito nga, baka ex ninyo ito. So, this person maybe want to be with you again. Or maybe, at least, maging parte muli ng buhay mo. 'Di ba? Yung not necessarily na bumalik kayo sa sitwasyon where you left off, hindi naman sa gano'n. Pero alam mo 'yun, yung gusto lang niya na mag-text uli kayo, mag-message kayo uli, magkausap, kahit casual conversation, yung mga gano'n ba, 'no? 'Yun na naman ang pi-pick up ko diyan. And with the Two of Cups, yun nga, this is about partnership, this is about relationship. So, maaari nga na related ito doon. Maaaring karelasyon mo yung nakapanakit ng inyong damdamin in the past. So, puwede rin dito na baka ang iba sa inyo, you're going to to reconcile talaga with someone. Baka merong magbabalikan dito, puwedeng gano'n. So, you're going to start over, 'no, a relationship. Si Two of Cups kasi pupuwedeng merong bagong relasyon na mabubuo dito, pupuwede rin naman na dati na, nagkasira, nagkahiwalay at magkakabalikan, may mga gano'n. Or pupuwede rin na friendship ito, baka mayroong bagong kaibigan or yun nga, puwedeng merong magbabalik na kaibigan kayo. So, good luck. Magician, ayan, si Magician is a new beginning energy. So, maaari ngayon na you are taking action towards realization of your dreams. Maybe meron ka ng ginagawa ngayon para matupad mo na ang mga pangarap mo. Maaring dati puro ka plano, puro ka imagine, pero ngayon siguro, meron ka ng ginagawa. You're taking action already. So, which is really good kasi may ginagawa ka na. 'Di ba? Nakikita na ng universe na gumagawa ka na. Kaya you can also expect that the universe will send you support, no, na aligned doon sa kung ano naman yung ano mo. Naka-align naman doon sa kung ano naman yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Kung anong gusto mong makuha, 'di ba, sa buhay. So, good luck sa iyo diyan. And Hierophant, yeah, we already have discussed that earlier. No, na po pwedeng meron kang makakausap, maybe meron kang lalapitan, someone, no, whom you're going to talk to para humingi ng advice, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.